Hi guys, Mami Park is here. It's been a long time na hindi tayo nag-vlog. Pero I wish na mapanood nyo yung bagong launch ko. Wow, bagong launch na music video parody ni Mami Park. So sa Facebook ko muna siya in-upload. So yan ay tungkol sa mga papiso-pisong kulang ng ating mga customer. So sana mapanood nyo, no. Hindi na ako nakapag-shoot ng video na ako mismo yung nandun sa video kasi wala akong cameraman. Ang hirap mag-shoot, and then ginawa ko na lang ay nagkaroon ako ng mga images ng mga cartoon type na images nung para dun sa kanta. So sana mapanood nyo, maganda yon, no? In-effort ko talaga yon, magdamag akong gumawa ng lyrics na so si Mami Park po kasi pag gumagawa ng music parody, may existing music na, tapos babaguhin ko na lang yung lyrics, ganon. So sana po mapanood nyo. So nasa Facebook account ko po iyan. Please check it out and watch it and share it kung gusto nyo. So yon. So pag-uusapan natin ngayon ang mainit na usapin tungkol sa ating Diwata Pares. So hindi naman siguro lingid sa inyo, no? Parang napaka-imposibleng ni isa sa inyo na kayong mga nasa social media, lalo na mga negosyanteng maliliit, na yung dinadanas ni Diwata ngayon, no? Nakulong siya ng dahil sa paglabag sa Republic Act 91111 na kung saan ay kailangan na may SSS benefits at mga iba pang benepisyo ang ating mga empleyado. So kung maalala nyo doon sa vlog ng Mami Park na Understanding BMBE, nabanggit ko yung tungkol sa empleyado dyan. So sana mapanood nyo ulit, ano? So ang compliance ng ating negosyo, na kung meron tayong mga tauhan, ay atin silang maipa-register. Sila ay bayaran natin ang kanilang mga benepisyo. Ang lalo-lalo na ang tatlong primary benefits na meron dapat sila ay ang SSS, ang PhilHealth at ang Pag-ibig, no? So nababanggit ko 'yan sa ating mga vlogs. Okay. So para doon sa mga hindi kaya ang pag-compliance, ayaw mag-comply, or talagang kasi gastos yan, expenses talaga yan ng negosyo, wala tayong magagawa, no? Lalo na kung kayo ay mga vloggers, kayo ay nasa social media, as much as possible wag nyo na lang bino-broadcast, no? Para maging maingat din kung hindi nyo kaya ang compliance. But yan kasi ay nasa batas, kaya dapat sumunod. Ay, Mami Park, sumunod ka ba? Hindi ba't sa mga vlogs mo rin doon ay may mga naging empleyado ka? Oh wait. Kala nyo di mautak to, no? No. So, gusto ko maintindihan nyo kung bakit ni isa sa mga naging empleyado ko ay walang naging successful na maipasok ko sa benefits. So, magkukwento tayo. Story time! Pero yun nga, mahirap kasi yung pumapasok tayo sa negosyo nang wala tayong knowledge, lalo na pagdating sa batas. Kaya tayo nasusuot sa time situation. Kaya lagi ko ngayong sinasabi, kasama na sa ating 5 factors to consider, ang pang-anim natin ay dapat meron tayong acquired knowledge about compliance. Kasi para hindi tayo mapahamak, hindi tayo mapasara, at hindi malagay sa alanganin ang ating negosyo at ang ating sarili bilang negosyante. Okay, so story time without further ado. Kung tutusin si Mami Park, sa loob ng pagtitindahan ko dito, sa 4 na taon ko dito, nagkaroon ako ng empleyadong, meron lang ako isang hindi isinama na isa, kasi isang araw lang talagang hindi pumasok na. Dalawa pala yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ang naging empleyado ko sa loob ng 4 na taon, at wala na sila kahit isa ngayon. So, eto ang kwento. So, kauna-unahan na nagkaroon ako ng empleyado ay tatawagin natin si Employee J. So, si Employee J, hinar ko siya, bago-bago pa lang ako dito, pero I am already extended na. So, hinar ko si Ate J, kasi siya ay aking katulong sa bahay. Dahil hindi ko na talaga kayang mag-asikaso. Those times, nagpa-practice pa lang si Kauri na matutong maglaba, matutong ng mga mas mabibigat na gawain bahay, no? Matutong mamlansya, nagsisimula pa lang si Kauri that time. So, kaya I need si Employee J na nag-apply sa akin. So medyo may edad-edad na to. Magaling naman siyang magluto. At kahit papano ay marunong naman sa bahay. Mabagal nga lang. So ang problema kaya lang kay Employee J, nung medyo tumatagal-tagal na, so hindi naman to tumagal sa akin ng 3 buwan. So kailangan ko kasing mag-hire din dahil si Daddy pag those times pauwi. So kailangan may maglinis ng bahay, mag-asikaso, kasi aasikasuhin ko naman ay si Daddy Park. So para din ma-sure na merong pagkain na maihahanda na bagong luto.
So, unang uwi ni Daddy Park dito sa Pinas, nanahan dito na kami sa bagong tinitirhan namin, sa bagong lugar. So, kalilipat lang din kasi namin nun dito. So, pero ilang buwan na rin akong nandito noon. So, uuwi ang Daddy Park. So, kaya kailangan ko ng katulong na mag-a-assist ng mga mahihirap na gawain ko sa bahay dahil nga those times si Kauri ay nag-i-start pa lang din na matuto ng mga gawaing bahay tulad ng paglalaba. Pero paglilinis marunong na, no? So, paglalaba at pamamalaan siya. So, sa madalit sabi, hindi naman siya nagtagal sa akin. Kaya, hindi rin dumating doon sa punto, sa pagkakataon, na siya ay mapa-benefits ko. Kasi, lahat ng mga empleyadong pumapasok sa akin ay 3 months ang pinakamatagal. Kapag nakikita ko talaga na kailangan pa ng further training, 3 months ang pinakamatagal bago ko siya iakyat ng salary. Mag-increase ng salary. Ang startup salary ko po sa katulong those times ay 7,000. So, that was 2022 yata yun. So, 7,000 at hindi stay in, libre lahat and pwedeng bumali ng advance, ganyan. So, bago umalis itong si Employee J, meron na akong na-interview dati na empleyado na currently employed sa Manila. That is si Employee A. No, yung una ko si Employee J. So, itong si Employee A na to, nag-apply na to, pero hindi ko tinanggap noon kasi nga currently employed pa siya sa dati niyang employer. So ayoko nung hassle, ayoko nung marami pang pautot at hindi ko alam kung hihintayin ko ba o kung paano. So hindi muna siya nag-pursue at magre-resign muna siya ng maayos doon sa amo niya sa Manila. So kaya naghanap na ako ng iba. Pero itong na-hire ko na una kong tindera naman, una kong tindera na to is siya ay hindi talaga magiging regular sa akin dahil nagsabi na siya una pa lang na currently nakapending ang kanyang application pa-abroad. So kaya hindi siya na-pursue din when it comes sa mga benefits. At saka kasi ang rules and regulation ko dito sa tindahan ko, ang 1 year ay yaan yung panahon ng pag-raise mo ng sahod every 3 months. Pagka 1 year mo, pwede ka na at desidido ka pa rin sa aking magtrabaho tuloy-tuloy, doon ko na ipapasok ka sa benefits. Then, itong si Employee M nga ay nag-apply bilang tindera ko, assistant ko. Ngayon, itong si Employee J is about to tatanggalin ko na. One of the reason ng aking katulong na yon ay dahil hindi na siya sumusunod ng matino sa mga instruction ko. Dahil nagkaroon ako ng malinaw na instruction sa kanya kung paano linisin yung isang parte ng kitchen namin doon sa inuupahan namin dati, na dito na rin doon, gawi doon. Nasabi ko ay linising mabuti, ganito yung paglilinis kasi si Daddy Park ay dadating, si Daddy Park ay merong malakas ang kanyang allergy sa molds. So hindi niya sinunod. Ngayon na allergy si Daddy, na kala namin baka muntika na siyang ma-hospital. So, kaya sobrang natakot ako noon. Pero si Daddy that time ay babalik pa ng Canada yon. Hindi pa siya talaga magpo-permanent dito. So, kaya naghahanap lang ako ng tiyempo na makahanap ng kapalit niya at saka ko na siya itatanggalin. So, ako kasi dati ang namimili. Lahat ako. So, kaya hindi po pwedeng wala akong tindera. Kasi pag umaalis ako, walang magbabantay ng tindahan. Hindi ko naman po pwedeng si Employee J na to, na katulong ko, ang magtinda. Kasi may pagka-slow din siya. Hindi po pwedeng pagkatiwala ang tindahan sa kanya. At maraming mabubuisit na customer. Napakataray niya sa customer. No, kasi minsan, pagtapos na ng gawain to, hindi pa ubos yung oras niya sa isang araw, andito siya tumutulong. So, sa madalit sabi, bago ko naman siya inalis, nagdasal kami ng Daddy Park na sana merong mag-apply. Ngayon, nag-apply itong si Employee A. Pero bago to nag-apply si Employee A, na-hire ko na nga si Employee M. Si Maya, kauna-unahan kong naging tindera. So, itong si Maya, magaling to. Kaya nga lang nakapending ang application nito abroad. Tinanggap ko na din. Masipag naman, mabait, at saka hindi naman pala absent. So, kaya okay na din. Ngayon, kailangan kong tanggalin si Employee J kasi yun nga, ang daming kapalpakan. So, baka ikamatay pa ng Daddy Park yung mga kapalpakan niya. Kaya, kailangan ko na siyang tanggalin. At talagang yung ugali niya ay iba. Na yung attitude niya nagiging iba. Okay. So, itong si Employee M, na tindera ko, na kauna-unang akong tindera, hindi ko siya maipapasok sa benefits kasi nga, unpredictable yung kanyang pag-i-stay sa akin, yung pagiging empleyado niya sa akin dahil nakapending ang kanyang application for abroad.
So kaya habang naghihintay siya, habang inaasikaso niya yun at naghihintay, nandito siya sa akin nagtatrabaho. So biglang nag-apply ngayon itong si employee A, no? So tandaan na, si employee J katulong ko talaga. Si employee M, tindera, pero hindi nga lang siya regular kasi nakapending ang application abroad. Nag-apply ngayon si employee A. Si employee A, siya yung dating empleyado na gusto kong sanang tanggapin as katulong, kaso hindi ko nga siya matanggap kasi nga employed pa siya doon sa dati niyang employer. So one time nagpunta siya dito ng gabi at nag-apply dahil siya daw ay resign na doon sa kanyang amo. So ngayon ang ginawa ko, hinar ko siya. Nung hinar ko siya, hindi ko pa tinatanggal si katulong J. Pero ang ginawa ko, hindi ko na pinapasok si employee J at saka ko lang pinapasok si employee A. Siya ang kapalit ni employee J, yung katulong ko sa bahay. So, same ng gawain ni employee J, hindi nga lang, maliban nga lang sa pagluluto. Hindi makakapagluto itong si employee A kasi hindi marunong. Pero yung ibang trabahong gawaing bahay, nagagawa niya. At pagkatapos na siya, yung spare time niya, habang hindi pa tapos yung time niya sa akin, sa maghapon, andito siya sa tindahan, tumutulong. Siya din ang magiging kapalit ni Maya kapag kasi Maya ay, or si employee M ay day off. So, ang first offer ko din sa kanya ay 7,000. Pero take note, di siya nagluluto. Hindi katulad ni employee J, nagluluto. So, si employee A, may plano siya talaga na magtagal sa akin. Kasi wala nang source of income talaga. Nag-resign na siya sa amo niya. So, ngayon, tinanggap ko si employee A bilang kapalit ni employee J. And then, katuwang naman ni employee M dito sa tindahan. Dumating yung time na itong si employee M ay nag-resign na kasi nag-aasikaso na siya talaga ng papel, nagme-medical na, nagpahinga muna dahil maraming mga family gatherings bago siya umalis. So nag-resign na siya si employee M. Ngayon si employee A na lang ang kasama ko. Hindi na ngayon si employee A katulong. Siya ngayon ay full-time tindera na. At talagang siya ang sa lahat ng tindera ko ang nagtagal sa akin. So, ang naging problema kay employee A, hindi siya resign. Na kung saan, ito yung mga sinasabi niya dito sa tao na nag-resign siya. Tinanggal ko talaga siya. So, natanggal siya for the reason of dishonesty. And, na-provoke niya kasi ako dahil napakakulit. So, ikikwento ko yan. Okay? So, dumating ngayon na nag-hire ako ng another katulong, which is dumating si employee J, si Ate Judith. Si employee J, siya ang sumalo ng trabaho ni employee A na dating siyang katulong at naging full-time tindera. So si employee J marunong, magaling. Yun nga lang sa pagluluto din, hindi mo maasahan. Kaya dito ang lutuan, bumibili lang kami ng ulam or pagka nagluluto, a-assist lang nila ako sa mga chop, ako nagluluto. Si employee J ay magaling, honest, walang nawawala, kung ano instruction ko, mabilis kumilos, at medyo hindi ganun kaanuhan kasi itong mga to kasi maliban kay employee M may mga edad, may mga matatanda sa akin, pero kaya yung kanilang comprehension at saka yung kanilang training ay medyo matagal talaga, hindi basta-basta mabilis matuto. So itong si employee J nagkakaroon lagi ng issue dito sa aking empleyadong si employee A kasi lagi silang hindi nagkakasundo sa reason na napapagalitan ko lagi si employee J dahil mali-mali yung kanyang mga ginagawa. Na which is, inutos ko kay employee A na tutukang i-training si employee J sa mga tinda-tinda. Kasi, para maka-day off si employee A, ang kapalit niya ay si employee J. So, si employee J, kapag alam ko, nagde-day off si employee A, hindi mo nagagawa ng gawaing bahay si employee J sa bahay. Dito siya sa akin sa tindahan. Kaya dapat ma-train din siya. And eventually, ay baka maging full-time tindera na lang din siya. Kasama ni employee A. Ngayon, dumating dun sa punto na nagsusumbong itong sa employee J na bakit hindi siya pinagtatanggol ni employee A kapag nagagalit ako. Kasi sinunod lang naman niya yung instruction ni employee A. Tapos, pag ako na daw yung nag-check ng ginagawa ni employee J, sabi ni employee J, namamali siya kasi ang tinuturo sa kanya ay mali. Iba daw yung turo ko sa turo ni employee A. So, hindi daw niya malaman kung sino ang susundin niya. So, kaya naman, dumating dun sa punto na nagkaroon ng bukuhan na talagang hindi matino ang pagtuturo ni employee A kay employee J na bago naming empleyado.
Hindi sila magkasundo, lagi silang may mga napagtatalunan, dumating pa dun sa punto na binaba ko talaga tong roll up ko at miniting ko silang dalawa. Kasi hindi po pwedeng hindi kayo magkasundo, nasa negosyo kayo, masisira ang negosyo ko. Pangalawa, matatanda na kayo para sermonan ko pa. Ano kayo mga bata? Ganon. So, hindi na rin nakayanan ni Employee J at may mga nasaksihan din siyang mga bagay na hindi kaanais-nais about kay Employee A. Kaya naman, itong si Employee J, nag-resign bigla. Sabi ko, bakit? May ginawa ka bang kalokohan? Or what? Or busy ka ba? Or whatsoever. So, sabi ni Employee J, Mami, hindi ko na kasi kaya yung sitwasyon. Ako na lang yung mag-a-adjust. Ako na lang yung magre-resign. So, babalik na lang ako sa iyo kung dadating yung time na pwede na akong bumalik sa iyo. Sa ngayon siguro, kailangan mag-resign ako. Kasi ayokong dumating sa punto na panahon na madamay ako sa mga bagay-bagay na masakit sa mata ko. Kasi I am currently practicing my being Christian born again. Ayokong ma-involve sa mga hindi magagandang gawain. So, sabi ko, may laman ang mga sinasabi mo. Ano yung mga sinasabi mo? Sabi naman ni Employee J, ang iniwan niya sa akin salita, Mami, pinagdadasal ko na darating ang isang araw na ikaw mismo, mata mo ang makakita ng mga bagay na yon. Hindi ko kayang magsalita. Pero sa ngayon, hayaan mo akong mag-resign nang sa ganun, parehas tayong magkaroon ng peace of mind. At hinihiling ko isang araw, makita mo lahat yung mga bagay na nakikita ko. Okay. So, pinayagan ko si Employee J. So, si Employee J, hindi siya nagtagal sa akin, probably. Kasi nga, lagi silang nag-iiringan ni Employee A no? Kaya nahihirapan ako. So, ngayon, dumating sa punto na nung mawala si Employee J, kami na lang ni Employee A ang magkasama. Nasaksihan ko yung mga sinabi sa akin ni Employee J ng mata ko mismo. So talagang napakahirap noon. Imagine mo, kumuha ka nga ng tagabantay ng hanap buhay mo ang nangyari, nagbabantay ka na ng hanap buhay, nagbabantay ka pa ng nagbabantay ng hanap buhay mo. Pero sa kabila nun, hindi ko pa rin tinanggal si Employee A. Kahit harapan na kaming nag-usap ng bukuhan na nangyari. Actually guys, alam ni Daddy Park yung nangyayari. At kahit alam niya, hindi nagbago yung pagtrato niya sa mga tindera, hindi siya yung tipong tatabangan or what. Kasi ang laging nasa isip ni Daddy Park, may negligence ka bilang owner. Kasi masyado kang naging maluwag. Masyado kang naging kampante. Which is, hindi naman dapat inuugali ng isang business owner ang nakaka-access ang tindera sa mismong kaha. So, ganun kasi ako katiwala. Ganun ako nagtiwala. Kaya, ninamnam ko din yung consequences. Binigyan ko pa rin siya ng pagkakataon. Kaya, ang hirap na ngayon, ang init lagi ng sitwasyon araw-araw. Kasi yung trust issue. Nandun na yung trust issue. So, ang hirap na sa akin umalis basta-basta. Hindi ko na basta pinapahawakan ng kaha. Ang dami ko ng restriction, ang dami ko ng policy. So, ang hirap pala nung ganun na hindi mo matanggal kasi unang-una wala pang kapalit. Pangalawa, ang hirap ng magtiwala ulit. And pangatlo, naaawa ka kasi ito lang yung source of income, 'di ba? Ni Employee A. So, ngayon, habang lumalakad yung panahon, dahil full-time na talaga siya ang pinaka-assistant ko, si Employee A, dumating din sa punto syempre na nag-raise yung kanyang sahod. So, yung kanyang sahod from 7,000 naging 8, naging 9, hanggang naging 10, hanggang minsan halos naging 10,000 mahigit. In total, kasama yung mga bonus na cash na binibigay ko paminsan-minsan kapag sobra talaga yung busy namin at pagod niya. Kasama na rin na nag-overtime siya. So, pero syempre, kahit naman ako ganito, nung mga panahon na to, may mga naitulong naman ako sa kanya bilang amo niya. Dumating sa punto na mababatak na yung motor, sinalukoy, tinakbo ko pa sa Rusi para lang mabalik sa kanya kasi yun yung source of transportation nila. Kasi dito, pag wala kang source of transportation, patay ka sa pamasahe, aasa ka talaga sa tricycle, service, may mga anak na nag-aaral. So, kaya naman, tapos ginagamit pang service ng asawa niya para sa pagtatrabaho sa construction. So, kaya, I think bilang amo, isang malaking bagay, yung tulungan mo yung empleyado mo na may pinagdadaanan. Kasi po pwede mo namang ikaltas sa sahod, di ba? So, yun yung napag-usapan namin. Hindi lang yon, na may mga offer din ako na, kasi dumating din sa time na yung sa Employee A, nangungupahan lang to. Tapos, yung inuupahan pa nila, walang sariling kuryente, walang kasariling kontador at tubig. So, iba ang kausap niya doon sa inuupahan niyang bahay, iba ang kausap niya doon sa pinagsasaksakan nila ng tubig, iba din yung kausap niya sa pinagsasaksakan nila ng kuryente. Wala silang kusina sa loob, nasa labas nagkukusina, and so, yung convenience talaga pagdating sa bahay, hindi ganun ka-convenient.
So, yon. So, isa din sa mga in-offer ko sa kanya na humanap siya ng bahay na marerentahan, na katulad ng nirerentahan namin, na maayos. Ayan. So, isa din sa mga in-offer ko nga ay humanap siya ng mauupahan na bahay na disente. Kasi ayoko niya yung papasok yung empleyado ko, maraming stress, di nakatulog, walang kuryente, nag-igib, naglaba pa, natagalan, ganito, ganyan. Kasi dumating din sa punto na ino-offeran ko, gusto kong offeran ng mga appliances, ang kaso hindi ko naman magawa kasi nga nakikisaksak lang. So, ang mahirap kasi kay employee A, ino-offeran mo na, parang gusto ako pa kikilos, ako pa yung maghahanap, ako yung magiging punong abala pa, ganun. So, ang sabi ko kasi, kung makakakuha ka na hanggang 3,000 ang upa, na maayos na, disente na, may sariling kontador at tubig, kontador ng tubig at kuryente, ay pwede ko siyang hatian. Libre yon, 1,500. Hahatian ko siya ng upa. So, sa kanya, magandang offer yon, di ba? Imagine ko, sumasahod na siya ng matino-tino, at the same time, ay nasa matino pa siyang tirahan. So, hindi to natuloy kasi wala siyang makita, hindi mag-effort, hindi maglibot. So, hindi natuloy. Dumating dun sa punto na tinanong ko yung kanyang may mga benefits ba siya na applied na hindi lang nahulugan, ganyan. So, wala din. Wala rin. So, ang dami niyang problema sa buhay. Kasi nga, may plano na akong, pagtalo ng taon, may plano na akong ipasok siya sa pag-ibig at sa iba pang benefits. Gagawin ko na siya talagang empleyado ko para makakuha siya ng bahay dito, ng property dito, na kanyang magiging parang mortgage, rent to own, di ba? Or kanya na, sabihin, under employment sa akin. So, medyo na tong usapan na to, medyo na dahil nga mag-aayos pa ng ID, ganyan, mag-aano pa. Ngayon, sakto naman, itong si another employee A, kumontak, dati ko tong empleyado, dati ko tong katulong na nag-abroad. Kumontak at gustong bumalik para habang hindi pa nag-a-apply pabalik ng abroad ay makapaghanap buhay muna dahil wala nang source of income, nakatinggal lang sa probinsya, may 3 anak to na nag-aaral lahat. Single mother. So, pinabalik ko kasi isa to sa pinakamagaling kong empleyado at pinagkakatiwalaan talaga noon. Nung hindi pa ako nandito, nandun pa ako sa dati kong tindahan, sa dati kong bahay. Katulong ko to. All around to, ang dami niyang ginagawa talaga sa akin. At talagang pinagkakatiwalaan ko to. Ultimo wallet ko na hahawakan ito, nabubuksan. Ika nga, talagang assistant ko talaga. Ngayon, dumating siya. So, makakasama niya si employee A. So, parehas silang employee A. So, ngayon, ang bala ko, pwede na akong start ng business na binabala ko sa labas, delivery ng mga dishwashing kasi meron na akong mapagkakatiwalaan to look after employee A at to look after the store. So, ite-train ko lang, mabilis tong matuto, matalino to. So, madali ko na lang siyang matuturuan. Ang isip ni employee A na isa, yung unang employee A, ang isip niya na baka i-read off ko na siya kasi sa dami ng kalokohan na ginawa niya, then sa dami ng tulong na ginawa ko pa sa kanya, tapos gumawa pa siya ng kalokohan, pero hindi ko pa rin siya tinatanggal. So baka ang isip niya ay hinintay ko lang tong dumating si employee A na bago, saka ko siya tatanggalin. Pero hindi ko siya balak tanggalin. Ngayon, sabi ko, Ate A, dumating na si Ate A. So, ibig sabihin, may mga mababagong policy and instruction dito sa tindahan, lalo kung wala ako. So, yan. And then, suddenly, bago mag-December, dumating tong si bagong employee And then, suddenly, approaching December, itong si unang employee ko, nagpaparinig na parang gusto niya mag-resign, napapagod siya, gusto na niya magpahinga, which is, she deserve it. Kasi nakita ko rin naman yung dedication niya sa pagpasok. Kaya lang, syempre, hindi maiwasan sa isip ko na kaya siya matyaga din pumapasok kasi nakikinabang siya, lalo na pag wala ako dito. Dahil ako nang namimili So, kumbaga ba, hindi maalis sa ano ko din yung mga issue, yung trust issue ba. So, pero hindi ko pa rin siya inaalis kasi naawa nga ako sa kanya. Wala siyang patutukan. And then talagang people will wonder why na kung sakaling tanggalin ko siya. Ngayon, hindi lingid dito kay employee A ko na to, na itong bagong dating ko na employee A na dati ko na talagang tauhan, nag-usap kami, sabi niya, ate, total naman ay mabilis naman akong matuto at kabisado ko din naman na ugali mo.
siguro po pwede na nating pagpahingahin para ma-recharge. Total nandito naman ako, kaya ko naman. Ngayon, ang gawin natin, after 2 months, pag nagkapahinga niya, saka siya mag-decide kung talaga magtutuloy-tuloy siyang hindi na pumasok or babalik siya. So, maganda yung naisip niya kasi it's about time na si employee A kung dati pa, at si employee A ko na matagal-tagal na dito sa akin sa tindahan, ay makapagpahinga nga naman. With pay. So, sabi ko, babayaran ko pa rin yung kanyang bakasyon. With pay, yung kanyang basic, nasa 9,000 ang kanyang sahod a month. So, babayaran ko pa rin yung 2 buwan niyang ipagpapahinga niya. Imagine that. Yun ang plano. So, okay na. Na-set up na namin itong si other employee A, yung balak namin sa kanyang kasamang si employee A na mas matagal dito sa akin dito sa tindahan. Ngayon, approaching December, nagsasabi na nga na itong si employee A na gusto niya na magpahinga, pagod na siya, gusto niyang magpahinga lang. Wala siyang no? Kasi kung magpahinga lang, kung pwede naman siya mag-day off, 'di ba? Kasi nandito na naman na si bagong employee A, 'di ba? So, sabi ko, sige kako, sige kako. Pero kako sana patapusin muna natin ng December. Kasi December busy. Hindi po pwedeng wala akong katuwang. Hindi po pwedeng hindi tayo kumpleto. No? Dapat kumpleto ang Charles Angels. Ganon. So, pumayag siya na pagka January, sige kako, employee A, by January pag-uusapan natin ulit. Pero hindi ko pa binabanggit sa kanya yung naging usapan namin ni bagong employee A na pagbabakasyon niya ng bonggang-bongga with pay. So, itong si employee A na luma, approaching December, actually, December na nga, bago mag-December 15, tinanggal ko. Kasi, yung gabing tinanggal ko siya, yun yung gabi na hindi ko maintindihan sa kanya kung bakit wala siyang katigil-tigil na magbabakasyon muna siya, pagod na siya. Ganun siya ng ganun. Habang nagtitinda, parinig siya ng parinig, lakad dito, ganyan. Narindi ako, kasi amo mo ko respeto na nga lang yung natitira sa ating dalawa tinanggal mo pa. 'Di ba? Sa lahat ng kalokohan na ginawa mo, tinolerate pa kita Di pa kita tinatanggal. Pero, bakit kailangan mong magpaganyan-ganyan para sabihin magpapahinga ka na, mami ha, sa January ha, magbabakasyon na. Sinabi ng pag-uusapan na nga natin, tatapusin lang natin ng December kasi napaka-busy. Narindi yung tenga ko. Hinintay ko lang na humupa ang tao. Kasi may mga plano ako sa kanya dahil aayusin na nga din yung sa bakasyon niya kasi na ibibigay kong gagrant kong bakasyon sa kanyang libre. Kaya may pasahod pa din para maasikaso niya yung kanyang mga papers para maipasok ko siya sa benefits. Papaayos ko yung SSS niya, papaayos ko yung pag-ibig niya lalong-lalo na dahil yung pag-ibig niya para makahanap siya ng bahay dito na po pwede niyang mahulugan para maging kanila ng para may security sa buhay, di ba? Tsaka yung PhilHealth. Kasi decided na ako na ayusin yung negosyo at yung compliance at hindi lang para makatulong din sa aking empleyado. So, but the problem is hindi yun ang nangyari. Kasi nung gabi na yon, sobrang narindi na talaga ako sa kanya. So, kaya nung gabi na yon, nilabas ko lahat ng sama ng loob ko sa kanya. At the same time, tinanggal ko na rin siya. Kung nagmamadali ka, hindi ka makahintay, hindi ka makaintindi, wala kang respeto sa akin, nasa operation, gitna tayo ng operation, nagsasasalita ka ng ganyan, ba't naging ganyan ang ugali mo? Attitude ka na. Sige, padadaliin natin. Last day mo na ngayong gabi. Kunin mo na lahat, bibigay ko na lahat ang sahod mo. Ang problema, wala naman na siya talagang sasahurin kasi overvalue pa siya. Para lang umalis siya ng hindi empty hand, binigyan ko pa ng 500 na kung tutuusin, meron siyang nasa around 4,000 mahigit pa yung kanyang bale. Negative pa siya. So, imagine niyo yan, ganyan pa ako kabait. At take note minsang umalis to, yung mga panahon na nandito siya sa akin, wala pa si bagong employee. Nagbakasyon to sa probinsya, umalis. Hirap na hirap ako noon, that time. Nagpunta to dahil yung tatay niya may sakit. Alam nyo, overvalue din siya noon. Pero pinabaunan ko pa siya ng 4,000. 4,300 ba o 4,500? Na may dala siyang pera. Imagine that. Tapos, nagsalita pa siya na hindi ko alam mami kung makababalik pa ako. May ganun pa siyang iniwan sa akin salita pero umasa pa rin ako na makababalik siya. Gustong-gusto nang bumalik dito ng Bulacan. Wala palang pamasahe kasi ubod pala ng hirap ng buhay dun sa probinsya kung nasaan yung mga magulang niya. Yung tatay niya may sakit nga, pinauwi siya ng mga kapatid. Ibig sabihin, halos ako din ang gumastos nung kanyang pagpunta sa bakasyon niya na yon para madalaw ang tatay niya at nagpauwi sa kanya. Tumawag sa asawa at lumapit sa akin dito at gusto na nga umuwi kasi tinatanong ko babalik pa ba si employee A kasi kung hindi kukuha na ako ng ibang tindera dahil hirap na ako, wala pa siya, wala siyang sinasabing dahil napakahirap din ng contact doon sa probinsya.
Ngayon, bumalik yung asawa sa akin, sabi, Mami, uwing-uwi na si ano, kaya lang kasi walang pamasahe pa uwi. Ako pa ang nagpadala ng pamasahe niya pa uwi para lang makabalik sa akin. Ngayon, isa pa sa promise ko na pag nakabalik siya, bibigyan ko siya ng appliances na washing machine. Ang problema, nakikisaksak nga lang pala siya ng kuryente. Ang haba ng wire, baka masira yung washing machine dahil nakikisaksak lang siya. Diba, pag mahina ang akyat at maging patay sindi ang appliances, masisira. Kaya sabi ko, kailangan meron ka ng makuhang bahay na uupahan na ino-offer ko sa kanya na para kapag binili kita ng appliances, binigyan kita ng appliances, hindi masira dahil nasa matino ka ng pamamahay na merong sariling kontador ng kuryente at tubig. Walang ginagawa, walang effort. Gusto parang ako pa maghahanap ng ng pugad, di ba? So, sa madalit sabi, itong si employee A na to ay natanggal. Hindi pa umabot sa bonus at saka sa pag-groceries ko. Ang dami ding nag-wonder why. Ang akala ng lahat, nag-resign siya. Hindi po. Tinanggal ko siya dahil sa mga ugali at kapalpakan at mga dishonesty na ginawa niya sa akin. Kaya hindi natuloy lahat yung plano sa kanya. Forex po kayo? So, yon ang nangyari. Then, sa madalit sabi, bigla siyang nawala. No? So, nag-wonder why yung mga tao, ganyan. Hindi ako nag-explain. Sa isa lang ang binilin ko. Kapag ka mali ang sabi mo at kwento mo sa tao kung bakit ka nawala sa tindahan ko, huwag mong hintayin ako ang magsabi sa kanila. Kasi, hanggat maaari, pinoprotektahan ko kayo na huwag kayong mawala ng mukha nang may tumanggap pa sa inyo. So, hindi ko nilalabas lahat ang mga kalokohan nyo, pero huwag nyong hintayin na gawin ko kapag ka alis mo dito sa tindahan ko at makarinig ako ng chismis na hindi totoo. Magkano po ito, And then, natira na lang si bagong employee A. Ang totoo, dati ko pa tong empleyado. Yung doon pa sa dati namin tinitirahan sa poblasyon, no? Yung hindi pa kami dito. So, itong si employee A ay, without my knowledge din, ay meron palang jowa. So, nag-ask siya ng, actually, February 14, nung time na yan. Nagpaalam na siya ay susundo sa airport dahil dadating ang kanyang jowa na tomboy. So, hindi natin inaano dito kung ano man gender yung niya, yung jowa niya. Wala tayong dinidiscriminate dito. Nagulat lang din ako. So, ito pala na ay dati pa na niyang naging kasamahan sa trabaho sa pag-a-apply sa kumbaga ba parehas silang OFW na nag-DDH. So, galing ng probinsya ng hindi ko alam kung Davao or Cebu. Pupunta dito kasi para dito makapagsapalaran para makapag-apply ulit dahil wala ding pang simula. Ngayon, pinayagan ko with the condition na kailangan, kasi hindi ko kilala yung makakasama niya Siyempre, nasa poder ko siya. Kailangan lagi niya nga akong i-inform sa panahon ng kanyang day off na kung nasaan siya, kung ano nangyayari sa kanya. Pangalawa, ay kailangan bumalik siya ng by February 15, pinakamatagal. And then, kailangan malaman ko kung sino ang mga kasama niya. At hanggat maaari, mag-take siya ng picture. Para alam ko, kasi baka mamaya mapahamak, diba? Ngayon, nung panahon, overbali din to. Ito yung ang in-offer kong sahod ay 15,500 a day. Kasi, nagkaroon kami ng deal na wag muna siyang mag-abroad, 5 years sa akin muna siya, at iaayos ko lahat ng niya, lalagyan ko siya ng benefits at sahod. Ngayon, yun nga. Then, ang way of sahod niya is through GCash kasi wala naman siyang pagkakagastosan masyado dito no? Puro GCash ang kanyang transaction sa pagpapadala sa mga anak niya. So overbali siya, laging may sakit yung ganito niya, laging may problema sa kanila. Biriin mo 15,000 na yung sahod mo. Libre ka naman lahat dito. Parang ang dami-dami pa rin niyang hanas sa buhay. Ang dami-dami yung problema. Diba dating dun sa punto na kahit kasagsagan ng pagtitinda namin, kailangan niyang bumalik kasi kailangan ipadala. So, through GCash, pero sa akin manggagaling yung GCash transaction. Ibig sabihin, dadaan muna sa akin, tapos isi-send ko sa GCash niya. So, kung sakaling wala pa akong GCash at magpapakash in, kailangan sa akin muna dadaan, tapos dadaan sa kanya. Ang reason nun, ay reference ko yon na ako ay nagpapasahod sa kanya. Pangalawa, for recording yon, diba? For safety reason yon. Kaya bakit pwede namang bigyan ko siya ng pera tapos ipakash in niya dito kay butika para diretso na sa cellphone niya. Pero ang ginagawa ko, ipakash in niya yung number ko, saka ko ise-send sa kanya. Ganon ang ginawa kong diskarte. At alam nyo, isa yun sa napakatalinong paraan na ginawa ko talaga. Bakit? Ito. So, nagbakasyon siya. Day off pala.
So, nung panahon na nag-day off siya, nakakatihan ko lang naman na itanong. Nagpunta ako sa butika. Sabi ko, ate butika, kasi 'di ba minsan umaalis ako, minsan wala ako dito dahil namimili ako, ganyan, busy ako o nagpapahinga. May mga pagkakataon ba na ang tindera ko ay yung bago kong tindera na kadadating lang na nag-transaction sa iyo ng hindi ko number. Yun, lumabas doon na siya ay nag-transaction kasama ang asawa at yung dati kong tindera na si A na tinanggal ko noong December. So, doon lumabas lahat na itong si bago kong empleyadong A ay nagkaroon ng transaction ng hindi ko number with the employee A ko na tinanggal with the husband of this employee A. Nagkaroon sila ng mga transaction na report sa akin ni butika. So nagulat ako ngayon kung paanong nangyari yun. Na ibig sabihin, bago pa umalis yung si employee A na yon, ay nagkaroon na sila ng gawain na pinagbabawal ko. Wala! Naubos! Na pinaka-pinagbabawal kong galawan na gawain dito sa tindahan. Nagulat ako talaga. So nag-transaction sila without my knowledge, hindi involved ang number ko dahil doon sa butika, ang lagi ko lang tanging sinasabi, ang transaction lang namin dyan ay always involve ang number ko. At unless ako mismo ang nagsabing sa iba isesend. Ako mismo ang nakikipag-usap. But the rest, pag inutusan ng mga tindera, number ko lang ang dapat na involve. So nagkaroon ng record na na meron silang transaction na hindi sa akin number. So na found out ko nung bumalik siya galing bakasyon, galing day off. So, nung pagbalik niya, doon ko siya binigyan ng interrogation. Bago pa yon, inis na ako. Dahil habang nahandun siya sa kanyang day of days, hindi siya kumukonta kung nasaan siya. Hindi siya nagpaparamdam kung nasaan siya. Then, minsan na lang nagparamdam nang hihiram na naman ng pera na around 2,000. Around 2,000 or 3,000 or 1,500. Di ko maano. Bago siya umalis, overbali na siya, binigyan ko pa ng baon na nasa around 4,000. Pero bago pa din siya umalis no, nagkaroon na ng plano, nabubukod na siya sa amin kasi stayin siya na itong jowang susunduin niya, dito titira at maghahanap nga ng trabaho. At siya ay para din may privacy na. At dahil nga marami kaming plano para sa kanya, dahil eventually ay gusto namin ikuha siya ng bahay na matitirhan niya na kung maipapasok sa pag-ibig. Kaya din, inayos ko na rin ng unti-unti yung kanyang mga benefits. Inayos ko ang SSS, inayos ko ang PhilHealth, ang pag-ibig at saka SSS muna. Kasi meron siyang SSS pero never nahulugan. Wala siyang pag-ibig, wala siyang mga benefits na gano'n. Dati empleyado na siya, 'di ba? OFW, OXW ba 'yun? Basta gano'n. Nagulat ako kasi usually ang mga OFW kompleto na dapat ng benefits na 'di ba? Huhulugan na nila as voluntary voluntary ng paghuhulog, pero OFW yung kanilang category. So sabi ko, paano hindi na ayos? Hindi na raw siya magkaroon ng pagkakataong ayusin, kesyo ganyan. So kaya naman ako, sinimulan ko ng ayusin. Kasi nga, tulad ng sinabi ko at pinangako ko, ay aayusin ko yung sitwasyon niya. So actually, nakahanap pa nga kami ng bahay na tutuluyan nila, na kahit medyo a little bit, ay aayusin na lang. But the problem is, while nandun siya sa bakasyon, nanghihingi pa ulit ng pera. Sabi ko, bakit? Para saan? Kukulangin daw sila ng pandown doon sa bahay na uupahan na nakita namin. 1,500 na nga lang yung upa. Tabibigay ko lang sa'yo bago ka umalis. Overbali ka na. Sabi ko, employee kakabali mo lang. Overbali ka. Tapos pinadalhan pa kita ng pera bago ka umalis, bago ka pumunta dyan. Tapos, ngayon kung hingi ka ulit, para kung, palabigasan ng datingan, pero hindi ko sinabi sa kanya yon. Ngayon, sabi ko, employee sumusobra ka na. Grabe naman. Bakit ganun? Ang dami-dami mo ng perang nakukuha. Pero, bakit parang hirap na hirap ka pa, kapos na kapos ka pa? Tsaka yung jowa mo, dapat sagot niya yan. Kasi, yan siya ang may gusto niyan, kayong may gusto niyan. Hindi, kasi kung tutuusin, kahit di ka pa naman muna bumukod dahil nasa amin ka naman, naka-stay in ka. Wag na lang daw ate, ganun, sige, ganyan. Tapos dumating. So, nung
nung nandun siya sa bakasyon na yon at nangyari nga yung aming interrogation na yon, doon pa lang naman ako talaga nagtanong kay Butika. Kaya bago siya umuwi, bago siya nakabalik, in-interrogate ko muna siya. Tinanong ko siya doon sa tungkol sa nalaman ko sa Butika. So yun pala, kumuha siya ng 5-6 doon sa isang kasari dito na nagpapa 5-6. At ang nagbigay ng idea na yon ay yung tinanggal ko na si employee A. At ang ginawa nila para matanggap nitong another employee A ko na to, yung pera na inuutang is through GCash. Kaya kasabwat yung asawa ni employee A kung dati para lang makarating sa aking empleyadong si employee A ngayon, kasalukuyan yung GCash. So, saan siya kukuha ng pambayad? Umaalis ako dito palagi. Gano'n lang kabilis na magbayad ka dyan at makapuslit dito ng pera 500, 300, 400. Umutang ng 2,000 mahigit yata or 3,000. So, kasabwat yung dati kong tindera na si employee A. So, bago pa pala na-resign yung employee A na yon, ay kasabwat na itong aking bagong employee A. Sobra akong naloka, sobra akong napraning, sobra akong nawindang sa nangyari. So kaya, nung nagkainitan kami nung gabi na yon, umalis din siya nung gabi na yon. Ang tapang niya, nagpalamura na siya, ganyan, iba na yung ugali niya, nagbago na siya. Di na siya tulad nung dati na sweet na parang may pagka-inosente pa kahit hirap sa buhay. Nagbago talaga siya. Kasi ako hindi naman ako nagbago, ganito talaga ugali ko eh. No? Talagang pag in-interrogate kita, tinanong kita, magsabi ka. Diba? Kung wala kang ginagawang masama, patunayan mo. So, wala naman daw siyang ninakaw, wala naman daw siyang pinupit, di daw siya gano'n, ganyan. Kung kilala kita, oo, alam ko. Pero alam mong pinagbabawal kong galawan ay yung mga ganyan transaksyon. Kasi iniiwasan natin yung makagawa kayo ng hindi maganda dahil nalagay kayo sa tight situation. And then, nakausap ko yung tindera nung kasari na nagpautang kay Angie. Kasi ang naggarantor ay si employee A dati na tinanggal ko nga. Tapos, sa totoo lang daw, pinag-uusapan nila na paano daw nangyari na yun nga, nagulat din sila na bakit umuutang itong aming kadadating lang na employee A. So, after nang sila ay mawala sa poder ko noon, nagkaroon ako ng pagkakataong makausap yung tindera kasi bumibili dito yung customer ko, yung anak nun sa mga candy, sa ice cream. Tapos, siya din mahilig bumili din dito sa akin kasi lagi din silang walang tindang wawang. Suki ko siya sa wawang nakatol kahit may tindahan sa kanila kasi nga lagi din daw silang out of stock. So, nakwento nga niya sa akin. Actually, napaisip nga din daw sila na mag-amo na paano daw nangyaring uutang yung aking bagong dating na tindera. Alam nga daw nila na nagpapabali ako. Na pagdating sa pagbali, hindi nahihirapan ng mga tindera ko. Tapos, napaisip daw sila na hindi pa nagpapabali si Mami pa. Parang imposible naman, ganon. Pero sa kabila nun, dahil ginaranturan ni empleyado A na natanggal, at inisip naman nilang hindi tatakbo dahil handito sa akin at may possibility kapag gumawa ng kalokohan sila, may masasabi sa akin. So kaya, pinahiram nila at through GCash nga ang transaction. So yun. So, grabe yung gulat ko. Sabi niya, pasensya ka na mami, hindi namin masabi sa'yo kasi unang-una, ang naggarantor kasi nun ay si employee A mo. So, kaya hindi, pero alam namin na para yun sa isa mong employee A. Kaya hindi namin sinabi sa iyo. Nagtataka din kami. Pero alam naman namin na may kasiguraduhan kaming mahahabol namin at maano namin. Dahil taga rito naman si employee A mo talaga na una. At ikaw ay nandyan at kung sakaling may mangyaring kalokohan, pwede namin isumbong sa iyo. So yun, sabi ko wala akong alam. At sinabi ko nga din na super bali-bali na nga. So sabi niya, kung wala ka ng tiwala, ganyan, aalis na lang ako. O di sige, di ko pinigilan. Para maintindihan niya. Di ko pinigilan. So yun ang kwento nun, kaya hindi nagkatuloy-tuloy. Yung dapat na pangarap ko sa kanya at yung gusto kong mangyari na iayos siya bilang empleyado ko at malagay siya sa benepisyo. Yun ang kwento nun. So, dumating ang mga panahon, pumasok naman si employee J. So may another employee J ako, si Jai. Si Jai ang isa sa pinakamagaling ko na empleyado, pinakamatalino at pinakamabait. Kaya lang, nag-resign siya, di ba? Dahil yung anak niya, maliit pa, hindi na kaya alagaan ng nanay niya, kailangan niya mag-resign. Until such time na gusto na niya, sana bumalik ulit dito, kaso nakahanap ako ng ibang tindera, kala niya, hindi ko na kailangan pa. So, tinake niya yung opportunity na makapag-apply sa Chokes to Go.
Until now, bumibili sa akin si Jai. Actually, may pangalawa na siyang baby. It's a boy. Dalawa na ang anak niya. Ano, sinisermonan ko pag ano na? Ha? Ano nangyari? Losyangan na talaga? Ano na? Ginaganon ko siya. Nothing, ganyan-ganyan. So, si Jai. Pero, itong si Jai, tinatanong ko din to. Kasi nagtrabaho naman siya sa mga previous. Ang ganda ng background ano nito kaya magaling Kaso, wala yung kanyang hindi niya maasikaso pa. Kasi sabi ko, ililipat natin as voluntary. Or kung dadating sa punto na kukuha ka ng bahay dito sa subdivision natin at gusto mo talagang maging may i-declare yung source of income mo, kailangan na talaga kitang i-declare na empleyado. Kasi hindi pa rin naman siya sobrang napakatagal sa akin. Pero willing ako. Kaya sabi ko sa kanya, ayusin mo yung iyong mga benefits. Hindi rin nagkatuloyan at nag-resign din. Pero, bago to nag-resign, natulungan ko to. Kinaltas ko na lang sa sahod. Nakapagparenew ang asawa ng ano ba tawag dito, ng lisensya. Kasi hindi makabiyahe ng malayo. Yung alam niyo yung parang joyride, ganyan. Hindi makabiyahe ng malayo kasi nga yung lisensya paso. So, bumali sa akin ng isang bagsakan para maasikaso yung awa naman ng Diyos na asikaso. So, ako handito ako para tumulong sa kanila kung saan makakagaan. Hindi man libreng-libre. At least, binibigyan ko ng pagkakataon na maka-avail sila ng mga bagay na hindi nila kayang masustain or ma-finance ng isang bagsakan. Tapos ako naman, sisingilin ko sila ng dahan-dahan lang sa kanilang mga advance bale or mga bale. Ganun naman ako. Handito ako. No? So, hindi nagkaroon ng pagkakataon. Kaya itong si Jai ay sana ay talagang empleyado ko na. Kaso, hindi rin nga siya nagtagal sa akin. So, yon. Then, nagkaroon ako ng another pangalan na employee A. On and off din ang pasok. Kamukha pa nga ng isang vlogger yun na-vlog ko pa nga Tapos, nagkaroon pa ako ng isang employee C na na mag-a-apply ng paano din yung pasok, ganyan. Hanggang sa hindi na ako tumanggap. ng empleyado. Kaya walang natuloy sa mga to na ipasok ko sa benefits. Kasi unang-una, hindi na-meet yung requirements ng policy ng tindahan. Pangalawa, mga gumawa ng kalokohan, mga overbale, mga kung ano-ano. Walang nagseryoso. Na dapat sana ipapasok ko sila sa meron na nga ako inayos, di ba? Yung isang employee A nga, di ba? Inayos ko talaga. Effort talaga ako, pag-ibig, tapos sa SSS, kasi hindi mo XOFW, pero hindi pa ayos yung mga papeles na ganyan. Nagulat din ako sa kanya. So, kaya yon yung reason. So, hindi dahil sa hindi ako nag-comply, dahil magko-comply ako, ang problema, may nangyayari laging aberya. So, yon. So, lagi nating tatandaan, wala problema na mag-vlog tayo, magpo-vlog tayo ng ating mga empleyado as long as hindi tayo nabubutasan. So sabi ko nga sa inyo maging responsable kayong vlogger, maging responsable kayong content creator. Kasi hindi nyo alam na may nalalabag pala batas, hindi natin alam, may nakasilip na mga nasa taas, ganyan. So kaya mahirap. So kung tatanungin nyo naman ang Mami Park, ikaw Mami Park, naka-self-employed po ako. Declared po ako as self-employed. In-update ko na po yan, dati pa. Naka-update na. At ang source of income ko ay yung sari-sari store. So, kaya, yun, di ba? Kaya, kung hindi natin alam, talagang pupulutin tayo sa kulungan, pupulutin tayo sa kutakot-takot na penalty. Kaya dapat knowledge is power, no? So, sana may mga naging lesson. Intindihan nyo na kung paano ako naging na-trauma ngayon sa pagdating sa pagkakaya ng empleyado. Anyway, that's a lesson learned and that's it. So, saan na ako mag-shoutout, ha? So, this is Mami Park. This is Team Park. Nagsasabing tindera is my proud career fighting. Bye!